Nagsimula na ang 4 na araw na tigil putukan na napagkasunduan ng Israel at grupong Hamas. Palalayain ng Hamas ang ilan nilang bihag, pero hindi pa rin daw tiyak kung kasama rito ang 2 nawawalang Pilipino. Nakatutok si JP Soriano. Pagsikat ng araw sa Gaza kanina, wala ang mga tunog ng bomba at baril. Nagsimula na kasi ang 4 na araw na ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel. Isa-isa nang lumalayo ang mga tangking ito ng Israel mula sa Gaza Strip. Ang mga residente ginamit ang pagkakataon upang makapamili at makahanap ng mga supply ng pagkain. Palit-ulo ang inaasahang mangyari sa 4 na araw na ceasefire. 50 bihag mula sa Israel na hawak ng Hamas kapalit ng 150 Palestinong nakakulong sa Israel. Kasama sa mga patuloy na pinaghahanap ngayon ang 2 Pilipino na pinaniniwala ang bihag ng Hamas, kabilang na ang caregiver na si Jelinor Pacheco. Pero hindi pa rin malinaw kung hawak nga ba sila ng Hamas at kung kasama ba sila sa mga mapapakawalan kung sakali. So we are not in a stage now to say what happened to those 2 Filipinos. We know that they are missing, they are unaccounted for. They can be hostages. They can be also dead, unfortunately. So I think we don't have enough evidence or enough information to be able to determine their fate. I believe Hamas has no interest to concealing the presence of any foreigners taken by them. Hamas has no interest in keeping foreigners. Hamas was targeting Israelis. Those foreigners, if they are with Hamas, I assure you, they will be treated as brotherly as best treatments ever. Kung mapapalawig ang ceasefire, nakadepende raw yan kung magpapasya ang Hamas na magpakawala pa ng mas marami pang bihag. We will see what happens after the pause. If the Hamas will continue to release more hostages, then it will lead to probably to a longer pause and more prisoners, terrorists, would be released by Israel. We have to realize that the most important thing for us is to bring back the hostages, to bring them back home. Even if not today, maybe tomorrow they will be released, the second batch, This 4 days. And we hope that this 4 days ceasefire will be prolonged and will be turned into a permanent ceasefire and everybody should be released. Sa ngayon, mahigit 100 Pilipino kasama na ang kanilang mga asawang Palestino at mga anak ang nakabalik na sa Pilipinas simula nang mag-umpisa ang mandatory repatriation sa Gaza. Ayon sa DFA, 10 Pilipino pa mula sa 26 na Pilipinong nananatili sa Gaza ang nakatakdang makatawid ng Rafah border crossing para makatawid naman ng Egypt at makalipad na dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.